Nagpakawala ng tubig ang Angat Dam matapos lumampas ang tubig sa spilling level nito. Kaugnay niyan, makakapanayam natin sa telepono si Pag-asa hydrologist Edgar de la Cruz. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, ma'am. Sir, ano po yung current level ngayon ng Angat Dam? Tapos kanina, di ba nabanggit ko na nagpapakawala. Hanggang kailan kayo magpapakawala ng tubig? Ang current elevation, ma'am, ngayon ng Angat nasa 213.21 meters. Nakabukas po yung one gate nila na naglalabas po ng 247 cms. Okay. Apo. Sir, ang naaalala ko kasi, I don't know, correct me if I'm wrong, Apo. ang tinatarget po natin noon nung may banta nga, yung dahil sa banta ng El Nino ay 212. Apo. Ngayon pong naabot po natin yan at lumampas pa, Apo. ang ibig sabihin po ba nito, itatawid na tayo nito ng walang water interruption? Opo, kung malamang kung i-maintain natin mga 213 o 212, may tatawid na tayo ito hanggang sa susunod na tag-ulan sa next year. Na hindi na po magkakaroon ng walang tubig sa gripo ang Metro Manila, ganun po yun, no? Pwede po, pero para kung magkaroon tayo ng kailangan matuto pa rin tayo magtipid kasi hindi natin alam kung hanggang saan tayo itong El Nino na inaabangan natin hanggang saan tatagal. Pero kung pagbabatayan natin, natin from January up to June, may tatawid po tayo nito. So sir, ano po kaya yung mga lugar na apektado dahil dun sa pagpapakawala ng tubig sa ngayon ng Angat Dam? Ang mga pwedeng maapektuhan itong tubig na Angat, dito po sa may probinsya ng Bulacan, ito pong North Sagaray, itong Angat, itong Bustos, itong Baliwag, itong Pulilan, Plaridel, Hagunoy po. Kung ganun po, di magdudulot ho ng pagbahato no? Nabisuhan na siguro yung LGU? Ito kasing lumalabas na tubig ngayon sa Angat, medyo hindi naman po kalakihan. Pero kung masasabayan po ito ng malalakas na pag-ulan, maaari po magkaroon ng overflow. Okay. So bukod po kasi sa Angat Dam, sinasabi po na malapit na rin po ba yung spilling level ng iba pang mga pangunahing dam sa Luzon? At ang isa pa po nakabukas itong Ipo Dam. So nagsispill na rin po yung Ipo. Ay, Yes, nagbukas ma'am. na rin ang Ipo. Opo. Yes, ma'am. Kumusta naman po yung iba tulad ng San katulad Roque? po ng Magat Dam, nag-open din po sila kaninang alauna ng hapon. So pagka ganun po, so Magat, nagbukas na po ng gate, Yes, pati ma'am. po Ipo. Yes, ma'am. San Roque po, Ang San Roque, hindi po sila naka-open ngayon, pero naka-red alert po yung San Roque. malapit na po sa spilling level. Ang elevation po nila kaninang alas 3 ng hapon, nasa 278.89. Naabisuhan na rin po yung mga LGU? Opo, nabisuhan po sila kahapon pa po dahil ang elevation po kahapon ng San Roque mas mataas po Nasa 278.93 po yung elevation nila. Kaya kahapon pa po nakahanda ang mga tao doon just in case na Magbaha po, mag-open ang no? San Roque. Last na po, sir. Ang ibig sabihin ho ba nito, marami ho bang tubig yung pinapakawala na pwedeng magdulot ng pagbaha dun sa mga dadaan ng bayan? Ito pong Magat, hindi naman po ito dahil medyo ang Magat River po kasi medyo malaki ang capacity niyan. Pero dahil sa may mga pag-ulan po mga nakaraang araw na malalakas, kaya may mga bayan na po tayo medyo, ang pagkakalam ko medyo may tubig na. So, itong inalabas ngayon ng Magat Dam, baka masabi nating makadagdag pa ng kaunti doon sa may bayan na may mga tubig, may tubig sa ngayon. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming po salamat, ma'am. Edgar de la Cruz, hydrologist ng Pag-asa.